Magandang araw sa inyo mga kapatid. Ngayon naman ay pag-aralan natin kung paano mag-categorize ng mga books na na-install at na-download natin para sa ating The Word Bible software. Para tulad ng sinabi ko ng nakaraan sa isang video, habang dumadami ang ating mga inilalagay na books, napupuno itong reboot natin. Kaya kailangan matutunan natin kung paano natin i-categorize. So una, ibabalik ko muna siya sa default layout dahil sa unang pagbubukas ng ating application, ang makikita natin ay ganito. Yan. Sa unang pagbubukas natin ng The Word, meron siyang 4 na window na hindi naman natin magagamit lahat yan ng sabay-sabay. Kaya pinaka-typical na mag-iwan tayo ng 2 window. Isang Bible window at isang book or yung mga na-download natin. So, kaya ang gagawin ko, close ko yung ibang window, click lang natin yung X sa corner, upper corner ng bawat window. Tulad nyan, so may naiwan na lang na 3. Basta ito yung window ng aking mga books. Itong isang i-close ko. Meron siyang naiiwang 2 window. Then, para ma-arrange siya na magkatabi or side by side, i-click lang natin yan, then drag natin sa kabilang panig. Kung saan natin siya idadak para medyo naglalag lang dahil nagre-record ako. Yan. Then resize natin yan. Hanapin lang natin yung edge nitong isang window. Yan. Tulad yan. Ito yung sinasabi ko, punong-puno na, panay title na lang ang makikita natin dahil sa dami ng books na naka-install sa aking The Word Bible. Kaya ang kinakailangan, i-categorize natin siya. So, click natin yung define module set. Ito yun, icon na yan. Katapos, click natin to, define module sets. Lilitaw ang isang window na kung saan may customize natin o may personalize natin. So, hindi tayo dito, just choose existing set. Dito tayo sa create custom set advance. Ayan. So, heto yung mga title ng books. Heto yun. Nandito yan lahat. Gagawa ako ng new folder. Kaya click natin yung new folder kung saan pagkasama-samahin natin yung iba't ibang books ayon sa kani-kanyang category. So, sa case ko, click yan. Bigyan natin ng sariling pangalan. Lalagyan ko siya ng pangalang
ID. Then okay. So makikita nyo, ayun na siya. After that, gawa uli ako ng new folder, ibang pangalan. Napangalanan ko siyang reference. Ayan, reference. Ewan ko kung tama yung spelling, no? Bahala na kayo kung ano gusto niyo ipangalan. So magkakaroon siya ng bagong folder doon. Next, depende sa bilang kung ilang category ang gusto niyo ilagay. Ang gusto ko pang ilagay ay kung generic book yan, so pwede tayong maglagay dyan. After nyan, click and drag. Sample, kung ito gusto kong ilagay doon sa reference, drag mo siya, then release. So bawat isa ngayon pwede na nating gawin ng ganon. Kung gusto naman natin yung marami, click natin yung isa, then shift, click natin kung hanggang saan yung gusto nating i-select, then drag doon uli sa reference. So makikita natin nagsasama-sama sila doon sa loob. Ito doon ko nilagay sa reference. So same process, paulit-ulit lang hanggang sa lahat ng yan ay mapagbukod-bukod na natin ayon sa kani-kanyang category. Kaya iisa-isahin natin yan. At mamaya makikita natin ang magiging resulta. Mabilis lang, lalo na kung na-practice natin yan at lagi na nating nauulit-ulit na gawin. Yan. So halos lahat na ilalagay ko siya sa book. So mapapansin natin, tatlo na lang. Click natin yung apply, then okay. So makikita ninyo, ito na sila. Nagsama-sama na dyan yung isang category ko, then ito yung isa at ito yung isa. So yung space natin maluwag, makapagpapalit tayo ng mga topics na gusto natin. So itong mga title nito, siya rin yung lumilitaw sa part na ito. Kaya ito mas okay na i-close na natin.
So ganun din dito kung gusto natin i-close para yung mismong window lang ng book at window ng Bible lang matitira. So ganun lang, nagiging organized at mas madaling gamitin yung ating application. Ngayon, kung gusto nyong i-save ito, si-save natin to as layout. Isang layout siya. Tulad niyan, marami na akong na-save na iba't ibang layout. Depende sa atin yan kung ano gusto nating itawag. Ito, save current layout. Then, bigyan natin siya ng pangalan. Then, okay natin. Halimbawa, dahil hanggang meron na akong layout 5, gawin ko itong layout 6. So anytime na bago ang arrangement sa aking interface, pag kinlik ko itong layout na ito, babalik siya dyan sa dati niyang pinilalagyan. Halimbawa, nagkamali tayo at nabalik sa original na layout ang ating interface. Kaganyan siya, puntahan lang natin yung sinave natin na yun sa view, layout, then click natin yung user layout 6. So babalik siya doon sa dating layout na isinave natin. Mahalaga yun dahil malaking abala din yung pag-arrange kapag namali tayo ng pindot minsan. Kaya isang sistema at pamamaraan na kung saan ay mas madali nating ma-manipulate ang interface ng ating application. So hanggang ditong muli, at sana'y matutunan natin. Maraming salamat.